Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating asignatura o subject ngayong araw na ito ay ang Learning Strand 5, Understanding Self and Society. Bago tayo tumungo sa ating aralin ngayong araw na ito, basahin muna natin ang mga layunin o ang mga objectives. Una, identify the different religious belief or faiths in community and nation. Pangalawa, explain the basic teaching of the diverse religion and common religious belief of Filipinos. Pangatlo, show respect for other people's religion to achieve harmonious relationship and unity. Pang-apat, practice in everyday life an abiding faith in God or an supreme being. Handa na ba kayo sa ating leksyon ngayong araw na ito? Tayo na at magsimula. May ipapakita akong mga larawan sa inyo. Ang inyong gagawin ay hulaan nyo kung anong reliyon ito. Una, anong reliyon ba yan? Pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang-lima. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo, bawat grupo ay bibigyan ko ng larawan. At ang inyong gagawin ay magbigay kayo ng opinyon tungkol sa larawan na iyong natanggap. Ang mga larawan na iyon ay ang Islam, Kristyanismo, Budismo, Judaismo, at Hinduismo. Bawat grupo ay pipili ng isa sa kanilang kasama upang basahin ang kanilang opinyon na nabuo. Ito ang inyong mga gabay na katanungan. Ano ang inyong napansin sa bawat larawan na inyong nakita? Pangalawang katanungan. May mga nakita ba kayong pagkatulad o pagkakaiba ng mga paniniwalang ito? Pangatlo, natukoy mo ba ng tama ang bawat paniniwala? May ideya ba kayo kung ano ang aralin natin ngayong araw na ito? Sino ang makakasagot? Okay. Ang ating aralin ngayong araw na ito ay ang mga relihiyon sa buong daigdig. Ang una nating tatalakayin ay ang Kristyanismo. Ito ang pinakamalaki at pinalaganap na relihiyon sa buong daigdig. Ang mga Kristyanismo ay sumusunod sa turo at kwento ni Hesukristo. Kayo ba ay may Biblia sa bahay? Ano ba ang nakapaloob sa Biblia? Sino ang makakasagot? Okay. Ang Biblia ay ang batayang aklat ng mga Kristiyano. Nagsimula bilang isang sektang Hudyo ang Kristyanismo. Pagkatapos mamatay si Jesus, ipinahayag ng kanyang mga tagasunod o kanyang mga disipulo ang kanyang turo. Noong ika-4 na siglo, ang Kristyanismo ay naging opisyal na relihiyon ng Imperyong Romano. Mula dito, nagsimula itong kumalat sa maraming bahagi ng daigdig. Dito nabuo ang tatlong pangunahing grupo ng mga Kristiyano. Ito ay ang Romanong Katolikong Simbahan, pangalawa ay ang Simbahang Eastern Orthodox, at ang pangatlo ay Protestang Simbahan. Si Jesus ay may dalawang utos. Ito ay ang mahalin ang Diyos ng higit sa lahat at ang pangalawa naman ay mahalin mo ang kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Mga paniniwala ng mga Kristiyano. Una, nilikha ng Diyos ang sansinukob o ito yung sanlibutan at ang unang lalaki at babae na si Adan at Eva. Tinukso ni Satanas si Adan at Eva na huwag sundin ang pinag-uutos ng Diyos. Ang paglabag na ito ang nagdulot ng kasalanan sa mundo na minana ng sangkatauhan. Sumunod, si Jesus ay nag-iisang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay iligtas. Ang huli naman ay ang mga grupong naniniwalang Diyos si Jesus
ay naniniwala sa konseptong tatlong persona o ito yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Naniniwala ang halos lahat ng Kristiyano na may kaligtasan. Umaayon sila na may buhay na walang hanggan, muling nabuhay, o ito yung tinatawag na resurrection. Si Jesus at babalik muli pagdating ng katapusan ng daigdig. Tinatawag itong pangalawang pagbalik ni Kristo. Ang pangalawang relihiyon na ating tatalakayin ay ang Islam. Ito ang pinakabata sa mga pangunahing relihiyon sa buong mundo. Pinaniniwalaang naitatag ito noong 600 AD, kung kailan binasa ng anghel na si Gabriel ang unang pagpapahayag ng propetang Muhammad. Ganunpaman, naniniwala ang mga marami sa mga tagasunod nito na mayroong Islam bago pa isinilang si Muhammad. Ang kanilang propeta ay si Muhammad at ang kanilang Diyos naman ay si Allah. Ang Allah sa salitang Arabo na ang ibig sabihin ay ang nag-iisang tunay na Diyos. Ang Quran naman ay ang banal na aklat ng mga Muslim. Hadith, ito ay isang koleksyon ng mga gawa at kasabihan ni Muhammad bilang mahalagang aklat. Tinatawag na Muslim ang tagasunod ng Islam. Ang Muslim ay salitang Arabo na tumutukoy sa isang tao na sumasailalim sa kagustuhan ng Diyos. Tinatawag din na Muslim ang Muslim. Ngunit, alam mo ba kadalasang napagkamanlang salitang Arabo ang Muslim na nangangahulugang maniniil. Kaya higit na gusto ng mga Muslim na huwag silang tawagin sa ganitong pangalan. Jihad, pakikibaka. Maaari itong pakikipaglaban upang maabot ang mga minimithi, katulad ng paggamit ng isang prosesyon, kalinisan sa sarili o kaya'y iba pang dakilang hangarin. Ang mga tungkulin ng isang Islam ay sa pagkakalarawan ng 5 haligi ng Islam. Una, ang pagbigkas ng Shahada, isang pagpapahayag ng paniniwala ng mga Muslim. Ayon dito, walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Inuulit ito ng karamihan ng mga Muslim ng kahit isang beses sa isang araw. Pangalawa, ang pagsasagawa ng salat o ito yung dasal, 5 beses isang araw. Ginagawa ito habang nakaharap sa Mecca, ang lugar na pinanganakan ng propetang si Muhammad. Ginagawa ito tuwing umaga bago sumikat ang araw, sa tanghali, sa gitnang hapon, paglubog ng araw at bago matulog. Ang pangtatlo naman ay ang zakat, isang buwis ng pangkamanggawa na katumbas ng 2.5% ng sweldo ng isang Muslim. Hinihikayat ding magbigay ng mga nangangailangan ang isang Muslim kapag ginusto niya. Ang pang-apat ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pinaniniwalaang ito ang buwan kung kailan natanggap ni Muhammad ang unang pahayag ng Quran mula kay Allah. At ang panglima naman ay ang pagsasagawa ng kahit isang Hajj o pilgrimage, isang paglalakbay sa banal na Mecca, kung kaya ng pangangatawan o pananalapi. Ang pangatlong relihiyon ay Hinduism o Hinduismo. Ang nag-iisang pangunahing relihiyon na walang nag-iisang tagapagtatag, tiyak na sistema ng paniniwala, nag-iisang sistema ng moralidad o sentrong samahang panrelihiyon. Sila rin ay sumasamba sa iisang Diyos.
Ang kanilang Diyos ay si Brahman, kalahatan at matatagpuan saan man. Ang mga Veda ang mahalagang kasulatan ng mga Hindu. Mga banal na kasulatang ito tungkol sa iba't ibang bansa, paksa tulad ng pagsamba sa Diyos. Ang kanilang bathalang si Brahman ay kilala sa tatlong katauhan. Una, siya si Brahma, ang tagapaglikha o patuloy na lumilikha ng mga bagong katotohanan o reality. Pangalawa naman ay si Vishnu o Krishna, ang tagapagpanatili na nagpapanatili ng mga bagong likha. At ang pangatlo naman ay si Shiva o Siva, ang tagapagsira na siyang sumisira upang makalikha ng mga bagong bagay. Marami pang higit na mababang Diyos o Diyosa na sinasamba ng Hindu. Maaaring magkaroon ng bawat tao ng kanilang personal na Diyos o Diyosa. Hanggat naiintindihan niya ang mga ito'y iba't ibang aspeto ng Diyos na bumubuo sa lahat. Dahil sa pilosopiyang hindi na mapahintulot ng ibang relihiyon ang mga Hindu. Ang pang-apat na relihiyon ay ang Judaismo. Ito ang relihiyon ng mga Hudyo o Sirleita. Isa ito sa Abramikong relihiyon na kinabibilangan din ng mga Kristiyano. Umugat ang mga relihiyong ito noong panahong natatag ang banal na kasunduan ang Diyos ng mga Israelita kasama si Abraham. Naniniwala ang mga Hudyo na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng nandito sa buong daigdig. Siya lamang ang nag-iisa, walang katawan at ang dapat sambahin bilang Panginoon ng sansinukob o ito yung ating sanlibutan. Tinawag na Tana, ang banal na aklat ng mga Hudyo. Napapaloob dito ang mga salita at utos ng Diyos, pati na rin ang kasaysayan ng mga Hudyo. Ang Tana ay banal na aklat ng Hudyo. Binubuo ito sa tatlong grupo ng mga aklat, Torah, Nevi'im at Ketuvim. Ang Torah ay aklat ng Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Ang Nevi'im naman ay aklat ng Isaiah, Amos at iba pang propeta. Ang Ketuvim ay aklat ng Kings, Chronicles at iba pa. Sinagoga, tawag sa lugar na kung saan ang mga Hudyo ay doon sumasamba. Rabbi, ang tawag sa kanilang tagapagturo na maalam sa mga batas at tradisyon ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay maraming paniniwala. Sila ay naniniwala na mas mahalaga ang paggawa at pagkilos kaysa sa pananampalataya at paniniwala. Pangalawa, hindi sila naniniwala sa unang kasalanan. Ang paniniwalang lahat ng tao ang kasalanang ginawa nina Adan at Eva. Ang sinuman ay maaring mapalapit sa Diyos at maaring maging banal ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa mitzvot o banal na utos ng Diyos. Naniniwala sila na mabuti ang daigdig at ang mga tao rito, sapagkat ang daigdig natin ay nilikha ng Diyos at lahat ng mga ito. Naniniwala rin sila na hindi kailangan ng tao ang tagapagsalita o tagapamagitan na magpapalipat sa kanila sa Diyos. Ang mga Hudyo ay nagdiriwang ng maraming pista kung saan sila ay gumagawa ng ritual kasama na ang pag-aayuno at pagpepenitensya. Una na rito ay ang Passover. Ginagawa taon-taon upang maalala ang paglaya ng mga Hudyo sa pagkakaalipin. Pangalawa naman ay ang Hanukkah o Pista ng mga Ilaw. Ipinagdiriwang ito tuwing Disyembre, pag-alala sa digmaang nilabanan ng mga Hudyo upang makamit ang kanilang kalayaang panrelihiyon. Pangatlo ang Rosh Hashanah, taon ito ng mga Hudyo. Kinakatawan nito ang anibersaryo ng pagkabuo o pagkatapos ng paglikha na
tinataya ng mga ito. Ang panglimang relihiyon ay ang Budismo. Ang relihiyong ito ay umiiwas sa mga dogma, paniniwala o pananalig sa dinidikta ng may posisyon na tinatanggap bilang katotohanan. Itinatag ito sa India ng Budhang si Siddhartha Gautama. Ipinanganak siya noong 563 before Christ or BC sa Lumbini na nasa kasulukuyang Nepal. Sa edad na 29, iniwan niya ang kanyang asawa, anak, at mga kilusang politikal upang hanapin ang katotohanan. Naging isang ascetic o isang taong hindi tinatanggap ang mga pisikal na ginhawa at kaligayahan. Ngunit, hindi siya natagpuan ang ganap na katotohanan sa ascetismo o ito yung paglayo sa sarili sa mga kaligayahan sa mundo. Naramdaman niya na dapat magkaroon ng katotohanan ang lahat ng kaligayahan sa daigdig. Noong 565 BC or before Christ, natagpuan niya ang katotohanang hinahanap niya. At nagmula noon, tinawag na siya na Buddha o the Enlightened One o ang nakakita ng katotohanan. Nakita ni Buddha na walang permanente sa daigdig. Nakita niya ang daigdig at ang sarili, o ito yung tinatawag natin na ego, ay mga likhang isip lamang o ilusyon. Naisip niya na ang pagpapahalaga natin sa mga ilusyon ang siyang dahilan ng paghihirap. Sa paghahanap ng katotohanan, natagpuan ni Siddhartha ang middle way, o ito yung paghanap ng balanse o pagkapantay-pantay ng kakaunti at sobra. Halimbawa dito ay ang hindi dapat ganap na tanghalin ang mga kasayahan sa daigdig at hindi dapat makibahagi sa labis na kasiyahan. Ito yung 4 na dakilang katotohanan or 4 noble truth. Una, may pagdurusa sa ating daigdig. Pangalawa, may dahilan ang pagdurusa. Pangatlo, may katapusan ang pagdurusa. Pang-apat, mayroong landas na humahantong sa pagwawakas ng pagdurusa. Kaya, tayong mga tao ay naniniwala na ang binibigay sa atin na problema ay kaya natin tong malagpasan at ang mga ito ay may dahilan kung bakit ito ating nararanasan. Itinuturo ni Buddha ang patungo sa katotohanan na tinatawag na Eightfold Path. Una, tamang pag-unawa. Sunod, tamang pag-isip. Pangatlo, tamang pagsasalita. Pang-apat, tamang pag-uugali. Panglima, tamang paghahanap buhay. Pang-anim, tamang pagsisikap. Pang-pito, tamang pang-iisip tungkol sa iba. At ang huli, tamang konsentrasyon. Ang mga ito ay ang paraan ng pakikipag-usap at pagsasalita tungo sa ibang tao. Ito ay ang panggalang sa mga nakakatanda, paraan ng pag-ayos ng isipan ng bawat tao. Tandaan natin, naniniwala ang mga Kristiyano na maililigtas sila sa pamamagitan ni Kristo. Hindi lamang sila tinuruan na mahalin ang isa't isa. Tinuruan rin sila na mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Ang mga Muslim naman ay naniniwala na mailigtas sila sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos o Allah. Ang mga Hindu naman ay naniniwala na makapangyarihang pwersa na kabuuan ng lahat ng bagay. Naniniwala sila sa batas ng karma at reinkarnasyon. Naniniwala ang mga Hudyo tulad ng mga Muslim na mahalaga ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ibinabatay nila ang kanilang mga ritual at kaugalian sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Tanakh.
Hinahangad ng mga Buddhist na manunulat mula sa mga ilusyon ng mundo at marating ang nirvana. Ito ay ang ganap na kalayaan mula sa paghihirap at ilusyon. Ang 5 pangunahing relihiyon sa buong daigdig ay ang Kristyanismo, Islam, Hinduismo, Judaismo at Budismo. Tinawag itong pangunahin dahil ang mga ito ang pinakamaraming tagapaniwala sa buong daigdig. Sumusunod ang mga Kristiyano sa mga turo ni Kristo, lalo na sa kanyang mga kautusan na dapat natin mahalin ang isa't isa at mahalin natin ang Diyos ng higit pa. Sumusunod ang mga Muslim sa kalooban o kagustuhan ng Diyos o ni Allah. Nagbibigay halaga ang mga Hudyo o Jew sa mga kautusan ng Diyos o ni Yahweh. Naniniwala ang mga Hudyo sa isang makapangyarihang puwersa na kabuuan ng lahat at siya rin ang humihigit sa lahat ng bagay. Ninanais ng mga Buddhist na makamit ang nirvana at maging malaya mula sa paghihirap at ilusyon. Dapat nating igalang at maging mapagparaya sa paniniwala at kaugaliang panrelihiyon ng ibang tao, kahit na ang mga ito ay naiiba sa ating pansariling paniniwala. Itinuturo ng iba't ibang relihiyon sa ating daigdig ang magkatulad na batayang katotohanan, ngunit sa iba't ibang paraan. Ngayon naman may katanungan ako. Subukan niyong sagutin ito. Unang katanungan. Ano ang mga pangunahing relihiyon sa buong mundo? Sino ba ang pwedeng sumagot? Okay. Pangalawang katanungan. Ibigay ang mahahalagang turo, paniniwala at gawain ng bawat relihiyong tinalakay. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng gawain. Ang guro ay magpapabunot ng mga salita sa mga mag-aaral na may kinalaman sa mga relihiyon. Ang inyong gagawin ay bigyan niyo ito ng kahulugan. Ang mga salitang inyong bubunutin ay Budismo, Islam, Kristyanismo, Biblia, Quran, Muslim, Hinduismo, Brahman, Vishnu, Judaismo, Tana, Sinagoga, Budismo, at Siddhartha Gautama. Bakit kailangan natin maunawaan ang iba't ibang relihiyon sa buong mundo? Mahalaga bang isagawa sa pang-araw-araw na buhay ang isang matibay na pananampalataya sa Diyos sa kataas-taasang nilalang? Para subukin natin ang iyong kaalaman, magkakaroon tayo ng pagsasanay. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin ang mga katanungan. Handa na ba kayong lahat? Simulan na natin.
Okay, time's up. At ipasa na inyong papel dito sa harapan. Para naman sa inyong proyekto, sa isang malinis na papel, gumuhit o magprinta base sa kung anong relihiyon ang iyong kinabibilangan at isulat ang pangalan nito. Ilarawan kung ano ang iyong pananaw at paniniwala. Lagyan ng disenyo. Nandito naman ang pamantayan sa paggawa ng inyong proyekto. Pagkamalikhain at organisado. Kaangkupan ng ideya. Kalinisan sa paggawa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana may napulot kayong aral sa ating tinalakay. Hanggang sa susunod, mga kaals.